Geneva, Oktubre 18, 2024. Nagtipon ang mga global leaders sa ilalim ng maliwanag na ilaw, may malambot na musika at hangin na puno ng tahimik na tensyon. Pagod na ang mundo, pagod sa digmaan, gutom, at lumalaking hindi pagkakapantay-pantay. Inaasahan na itong summit ay isa na namang palabas sa G3 ng magalang na pagbati at malabong pangako. Pero biglang may nangyaring hindi inaasahan. Pumasok si Barack Obama, ngayon ay lubos na iginagalang na estadista, na may kalmadong kumpiyansa. Tahimik siyang lumakad, nakaschedule magsalita mamaya sa araw na iyon. Lumipat ang mga kamera sa kanya, at lumapit ang mga journalist na puno ng antisipasyon. Tapos, mula sa kaliwang bahagi ng kwarto, nagsimulang mag-ikot ng tahimik ang isang pangalan sa mga delegado. Si Ibrahim Traore, ang leader ng Burkina Faso, pumasok, hindi mayabang, kundi may tahimik na bigat. Hindi siya nakamahal na suit. Nakamaayos at simpleng military uniform lang siya. Walang makikintab na medalya, walang palamuti, puro malinaw na layunin. Nagkatinginan ang ilang diplomat. Ano ba ang mayaalay ng isang lalaki mula sa maliit na bansang Aprikano? Bulong ng isa sa likod, pero nanatiling kalmado si Traore. Umupo siya ng tahimik, magkadikit ang kamay, nakatutok ang mata sa stage. Wala halos makapagsabi na sa loob lang ng isang oras, mabibihag niya ang buong kwarto at mapaiyak pa si Barack Obama. Hindi siya nasa opisyal na listahan ng mga magsasalita. Ang focus ng summit ay global unity at recovery pagkatapos ng pandemya, lahat ng speech pre-approved. Pero sa maikling break, tumayo ang isang batang babaeng delegado mula sa Niger, medyo nanginginig ang boses. Alam ko hindi ito normal na procedure, pero maaari bang magsalita ng kaunti si Captain Traore? Nagkagulo ang kwarto, nagkatinginan. Bulong ng isa sa event coordinator sa headset. Si dating Pangulong Obama, nakaupo ng kalmado, tumango ng kaunti. Sa tingin ko dapat nating pakinggan siya, sabi niya. Kumalat ang tahimik na alon sa crowd. May nagpalakpak, pero karamihan tahimik, nanonood. Lumapit si Traore ng walang notes, walang teleprompter. Nang tumayo siya sa podium, nag-zoom in ang mga kamera. Naghanda ang mga journalist na mag-disconnect, akala nila isa na namang generic na statement. Tapos nagsimula siya. Hindi ako nandito para pag-usapan ang policy. Nandito ako para pag-usapan ang sakit at ang pag-asa na maaaring tumubo mula rito. Natigilan ang buong kwarto. Malumanay pero matatag ang boses niya. Malinaw at tapat ang accent. Tumingin muna siya kay Obama tapos diretso sa kamera. Sa nakalipas na taon, tuloy niya, nakita ko ang mga batang lalaki na nagsusuklay sa basura para makakain. Nakita ko ang mga batang babae na pinapakasal sa edad na 13 para lang makaligtas. Hindi sa war zone, sa mga baryo na binabaliwala ng mga nakasuit. Tahimik na bumagsak ang katahimikan. Kahit ang mga translator natigilan. Hindi ito speech tungkol sa politika. Tungkol ito sa totoong buhay. Medyo gumalaw si Obama sa upuan habang nagpapatuloy si Traore. Kayo'y nag-uusap tungkol sa pagbuo muli ng ekonomiya, sabi niya, hindi inaalis ang tingin. Pero ano ang sasabihin natin sa isang ina na nakikita ang anak niyang namamatay? Hindi dahil sa digmaan, hindi dahil sa sakit, kundi dahil ang bilyong dolyar na tulong ay hindi nakalampas sa boardroom discussion. Isang malalim na hininga ang narinig sa malaking kwarto. Walang batang Aprikano ang dapat lumaki na iniisip na mas mababa ang halaga ng buhay niya kaysa sa bata sa Paris o New York. Huminto siya. Nanginginig ang kamay niya, hindi sa takot, kundi sa pagsupil sa emosyon. Hindi ako ipinanganak para maging leader, sabi niya ng mahina. Ipinanganak ako sa maliit na bahay na walang kuryente. Namatay ang tatay ko habang nagdadala ng bricks para sa mga taong hindi man lang alam ang pangalan niya. Medyo sumandal si Obama, nakatutok ang mata, nanigas ang panga. Pero nandito ako, tuloy ni Traore. Dahil kahit ang mga nakakalimutan ay maaaring tumayo. May humikbi sa crowd. Tapos tumingin diretso si Traore kay Obama. Sir, minsan po kayong nagsabi, we are the change we seek. Pero ang tunay na pagbabago hindi nagsisimula sa Washington o Paris. Nagsisimula ito kapag tumigil ang mundo na tingnan ang Africa bilang pasyente, at sinimulan itong pakinggan bilang propeta. Ipinikit ni Obama ang mata. May nagbago sa loob niya at naramdaman iyon ng buong mundo. Lumalim pa ang boses ni Traore, mas malambot pero mas mabigat.
May kapatid ako noon. Ang pangalan niya ay Khalifa. Tahimik na lahat. Lahat nakikinig. Lahat nanonood. Mga bata pa kami. Naglalaro kami ng lumang gulong, hinahabol ang kambing. Hindi namin naisip ang eroplano o computer. Ang pangarap lang namin ay bigas. Siguro karne tuwing linggo. Umiti siya ng mahina tapos nilunok ang laway. Nang 10 anyo si Khalifa, naglakad siya ng 5 milya para maghanap ng tinapay. Hindi na siya nakauwi. Sumandal si Obama, nanikip ang dibdib. Pinagsaksak siya para sa isang piraso lang na tuyong tinapay. Ganyan ang ginagawa ng kahirapan. Hindi lang pagkain ang kinukuha nito. Kinukuha nito ang dignidad. Tinuturuan nito ang mga bata na mabuhay para makaligtas, hindi para mabuhay ng totoo. Sa likod, tumigil na ang translator sa pagtype. Umiiyak na siya. Tumingin si Trower sa paligid ng kwarto. Alam ko kung ano ang iniisip ng mga tao kapag naririnig nila ang bansa ko. Mahirap, marahas, hindi matatag. Pero kami hindi lang numero. Hindi kami proyekto ninyo. Kami ay mga tao, may pangalan, may libingan, may alaala. Huminto siya. Namamatay ang kapatid ko habang naghahanap ng tinapay. Pero nandito ako para pakainin ang ibang gutom, isang gutom sa hustisya. Hindi kumurap si Obama. Nakafocus ang mata. May nangyayari, mas malaki kaysa sa kwarto. Lumapot ang hangin. Inilagay na ng ilang delegado ang cellphone. Nagsimulang magsulat ang iba, hindi dahil obligado, kundi gusto nilang maalala. Hindi kailanman itinaas ni Trower ang boses. Pero parang kulog ang mga salita niya. May isang babae mula sa Norway na bumulong sa katabi, bakit hindi natin narinig itong lalaking to? Sa kabilang side, pinunasan ng South African diplomat ang salamin, nanginginig ang daliri. Tumigil ang mga journalist sa pag-tweet, nag-zoom in ang kamera. Nanatiling nakatayo si Barack Obama, natakpan ng kaliwang kamay ang bibig, glassy ang mata, malayo ang iniisip. Nagpatuloy si Trower, sa Burkina Faso, hindi kami humihingi ng awa. Humihingi kami ng partnership. Kapag kinukuha ng inyong mga kumpanya ang aming ginto, nagtatanong kami, bakit walang libro ang aming paaralan? Kapag ginagawa ang mga deal sa lihim, nagtatanong kami, bakit walang kuryente ang aming ospital? Sumulyap siya sa gilid. Sa likod niya, may malaking screen na nagpapakita ng tahimik pero makapangyarihang statistics, gutom sa mundo, pagkamatay ng bata, hindi marunong bumasa. Pero hindi itinuro ni Trower ang mga iyon. Hinawakan lang niya ang dibdib niya. Ang tunay na krisis hindi doon sa labas, sabi niya. Nandito sa puso natin. Dahan-dahang kinuha ni Obama ang tissue. Hindi na lang siya nakikinig. Naantig na siya. Isang luha ang tumulo, dahan-dahan, tahimik. Hindi niya agad pinunasan. Hinayaan niyang mahulog, parang hinahayaan ang bigat nito. Natigilan ang kwarto. Itinaas muli ang mga kamera, pero walang nagsalita. Napansin ni Trower ang sandali pero hindi siya tumigil. Lumambot ang boses niya na parang diretso kay Obama. Sir, alam ko marami kayong dinala na pasanin. Alam ko sinubukan ninyo kung kaya ninyo. Pero dapat kong itanong, naniniwala ba kayo na sapat ang ginawa natin? Humugot ng malalim si Obama, dahan-dahan. Bumaba si Trower mula sa podium. Hindi niya hinintay ang palakpak. Wala ngang dumating. Hindi dahil sa kawalan ng respeto, kundi dahil walang makagalaw. Mas mabigat ang katahimikan kaysa sa kahit anong salita. Tumayo si Obama at parang sama-sama ang paghinga ng buong kwarto. Lumapit siya sa mikropono, hinawakan ng mahigpit ang gilid at tumingin diretso kay Trower. Tinanong mo ako, sabi niya ng mahina. At wala akong sagot. Huminto siya. Pero hindi ko pa narinig kahit ano na katulad ng sinabi mo kanina. Tumingin siya sa audience. Mga ginang at ginoo, sa tingin ko oras na para tumigil tayo at talagang makinig sa lalaking ito. At bigla na lang, may nagbago. Nagsimulang magbago ang mundo. Dahan-dahang bumalik si Trower sa upuan pagkatapos ng salita ni Obama. Pero ang isip niya wala na sa Geneva. Nasa Dori na siya, isang maliit na baryo sa Burkina Faso. Naalala niya ang araw na natagpuan ang katawan ni Khalifa. May kapitbahay na kumatok, puno ng lungkot ang mata.
Inihulog ng nanay niya ang kahoy na kutsara at sumigaw bago pa man magsalita. Ibrahim, sabi ng kapitbahay ng mahina. Wala na siya. Walang ambulansya, walang hustisya, walang formal na libing. Punit na shirt, pulang lupa at tahimik na libingan lang. Si Ibrahim, 12 anyos pa noon, nakatayo ng nanginginig, may hawak na baso ng tubig, masyadong nabigla para umiyak. Bumalik ng sariwa ang memorya sa katahimikan ng summit na yon. Bumuo ulit ng luha, pero ngayon hindi na niya pinigilan. Sa tabi niya, bumulong ang South African delegate, wala kang kaalam-alam kung ano ang ginawa mo. Binuhay mo ulit ang dahilan kung bakit tayo nandito. Tumango ng tahimik si Trower. Hindi siya pumunta para sa palakpak. Para kay Khalifa siya nandoroon, at sa kabilang dagat, milyon-milyon na nanonood ng live ay umiiyak na rin kahit hindi pa alam ang pinakamasakit na bahagi ng kwento. Hindi pa. Kinaumagahan, puno ng enerhiya ang Summit Hall. Sa magdamag, viral na ang speech ni Ibrahim Traore. Inuulit-ulit ng news network sa buong mundo ang sandali na pinunasan ni Obama ang luha. Mahigit 100 milyong views ang clip sa loob ng 12 oras, pero walang makapagsabi kung ano ang susunod na gagawin ni Traore. Lumapit ulit siya sa stage nang walang paanyaya, walang babala. Gusto kong ibahagi ang isang bagay, sabi niya, itinaas ang maliit na flash drive. Tahimik ang kwarto. I-connect niya ito at nag-ilaw ang screen sa likod. Nagsimulang mag-play ang shocking na video, kinunan sa cellphone. Mahangin ang tunog. Nakita ang isang paaralan, walang pader, walang bubong, mga stick lang. Nakaupo ang mga bata sa bato at isang babae ang nagtuturo ng math sa karton na ginawang blackboard. Ito ang Urusuga Primary School, paliwanag niya. Isa sa 4,000 paaralan sa Burkina Faso na walang totoong gusali, walang desk, walang banyo. Tapos dumating ang turning point. Bumisita ako sa paaralang ito noong nakaraang buwan, tuloy niya. Isang bata ang naglakad ng barefoot ng 3 oras para makapasok. Sinabi niya sa akin, Kaptain, gusto kong maging doktor para mapigilan ang pagkamatay ng mga bata tulad ng kapatid ko. May mga gasp sa audience. Tinakpan ulit ni Obama ang bibig. Ang batang babae sa video, ang pangalan niya ay Fatu, siya ang magbabago ng lahat. Nang matapos ang video, tahimik ulit ang kwarto. Pero ngayon hindi takot, lungkot, guilt at pagkakagising. Itinaas ni Traore ang maliit na papel. Binigay niya ito sa akin, sabi niya. Hiniling niyang basahin ko kung sakaling makilala ko ang may kapangyarihang tumulong. Binuksan niya ang sulat. Dear Big Leader, simula niya ng dahan-dahan. Hindi ko alam kung kilala mo ako. Ako si Fatu. 9 anyos ako. Namatay ang kapatid ko sa mga kamay ko noong nakaraang taon dahil wala kaming ospital. Sinubukan kong buhatin siya, pero tumigil na ang paghinga niya. May mahinang hikbi mula sa audience. Hindi ako gusto ng laruan, tuloy ng sulat. Gusto ko ng libro at sapatos at upuan para hindi ako maupo sa langgam. Huminto si Traore. Nabasag ang boses. Tinatapos niya ng ganito, kung tutulungan mo kami, magiging doktor ako at tutulungan ko rin ang iba. Nangako ako. Tupi niya ng maayos ang sulat. Tapos sinabi niya ng mahina pero makapangyarihan. Nanonood si Fatu ng summit na ito ngayon, sa GC ng kapitbahay. Sa sandaling yon, nabasag ang katahimikan ng kwarto, at sa buong mundo, nagsimulang magbayad ng pansin ang mga tao. Emosyonal na ang summit, pero ang sumunod ay nagulat sa lahat. Tumayo si Barack Obama. Hindi naghintay ng palakpak o permiso. Maaari ba akong magsalita? Tanong niya. Tumango ang moderator. Lumapit si Obama sa mikropono. Iba na ang ekspresyon, bukas, tapat, hindi na yung laging composed na nakasanayan. Inilagay niya ang 2 kamay sa podium at tumingin diretso kay Traore. Nang ako'y presidente, simula niya, nakita ko ang pagdurusa. Pero hindi ako umiyak sa publiko. Kahit minsan. Huminto siya. Pero kahapon, umiyak ako dahil na-realize ko na hindi ko talaga napakinggan. Hindi ang mga boses tulad ni Fatu, hindi ang mga leader tulad ni Ibrahim. Nakaupo ang buong kwarto sa pagkakatigilan. Dumating ako minsan sa isang paaralan sa Kenya na walang bubong, pero umalis ako. Hindi ako nagpalipas ng gabi. Hindi ako naupo sa lupa. Hindi ko niyakap ang may sakit na bata tulad ng ginawa niya.
Tumingin si Obama kay Trower at sinabi ang hindi inaasahan. Binuhay mo ulit sa akin kung sino ang gusto kong maging noong bata pa ako. Lumayo siya sa stage. At sa sandaling yon, walang nagsalita kahit ang pinakamakapangyarihang tao sa kwarto. Mamaya noong araw na yon, nagbigay si Trower ng huling update. Hindi ito nasa agenda ng summit, pero ngayon nakikinig na ang mundo. Milyon-milyon ang nanonood sa phone at itinaas niya ang lumang larawan. Ito, sabi niya, ang tinatawag naming ospital sa Jibo. Bitak ang pader na parang sinuntok, kalawang na zipol, at dalawang nurse na gumagamit ng flashlight ng cellphone para tulungan ang panganganak. Nagsalita si Trower ng mahina. May isang gabi, biglang nawala ng kuryente ang generator. Isang batang lalaki na nagngangalang Sif ang nangangailangan ng oxygen. Tumakbo ang nurse palabas, sumisigaw ng tulong. Walang dumating. Huminto siya. Hinawakan ko ang kamay ng batang iyon. Kinuwento ko sa kanya ang istorya, kahit alam kong baka hindi na siya makaligtas sa oras na yon. Tahimik ang kwarto. Namatay si Sif ng 2 oras 17 minuto ang huling salita niya. Sabihin mo sa nanay ko na hindi ako umiyak. Lumabis ang emosyon sa Summit Hall. Hindi itinaas ni Trower ang boses, pero sa mabigat na katahimikan na iyon, sa sakit na katapatan, naramdaman ng bawat leader ang bigat ng pagiging binabaliwala, ang sakit ng kahirapan, at ang trahedya ng pagkamatay ng hindi napapansin. Hanggang ngayon. Ilang oras pagkatapos ng closing words ni Trower, may dumating na mensahe mula kay Barack Obama. Maikli lang. Kailangan nating gumawa ng agarang aksyon. Tawagan mo ako. Binasa ni Trower ang mensahe, tumingin sa kamera, walang sinabi, pero kumikinang ang mata. Sa likod ng eksena, may tahimik na malalim na pagbabago. Noong gabing yon, sumiklab ang social media. Nagtrending ang I-Stand with Trower sa mahigit 30 bansa. Pero lampas sa hashtag, nagsimulang kumilos ang mga tao. Isang guro sa New York nag-start ng fundraiser para magtayo ng bubong sa paaralan ni Fatu. Isang nurse sa Brazil nag-share ng video na nangangako na idodonate ang sweldo para sa medical efforts sa Burkina Faso. Sa Tokyo, isang 11 anyos na batang lalaki nagpadala ng sapatos, malinis at pinulish, sa embassy ng Burkina Faso. Hindi na ito emosyon lang. Naging pagbabago na ito. Noong gabing yon, nagkita ulit sina Obama at Trower. Walang kamera, walang reporter, 2 lalaki lang, isa mula Chicago, isa mula Ouagadougou. Muli silang umiyak, pero ngayon, nagpaplano na sila ng malaki, ng isang bagay na magbabago sa lahat. Kinaumagahan, nang mag-restart ang summit, may binigay na lihim na sobre sa Trower ng isang young volunteer. Nanginginig pero sadya ang sulat kamay. Dahan-dahang binuksan niya. Sa loob, sulat mula kay Fatu, isang batang babae na binasa ang mga salita sa unang speech niya. Dear Uncle Ibrahim, simula niya. Nakita kita sa cellphone ng tiyuhin ko. Binasa mo ang mga salita ko. Hindi ko inakalang maririnig ako ng mundo. Nang marinig ko na binigkas mo ang pangalan ko, sumigaw ako. Sumigaw ang buong baryo namin. May drawing siya sa tabi ng pangalan, isang stick figure ni Trower na katabi ng isang nakangiting batang babae na maihawak na libro. Sa ibaba, sinulat niya, pinaniwala mo ako na pwede rin akong maging presidente. Kung maging presidente ako, aayusin ko lahat ng sirang upuan at sisiguraduhin na bawat batang babae ay magkakaroon ng sariling sapatos. Hawak ni Trower ang sulat gamit ang 2 kamay. Sa unang pagkakataon sa publiko, nabasag ang boses niya. Kahit ang mga translator natigilan. Mula sa front row, inilagay ni Obama ang kamay sa dibdib. Hindi na ito speech lang. Mas malaki na ito kaysa politika o kapangyarihan. Mamaya noong araw na iyon, naglabas ang isang journalist mula sa Denmark ng footage na nagulat sa mundo. Hindi mula sa summit, hidden camera video ito, kinunan 6 na buwan na ang nakaraan sa isang rural clinic sa northern Burkina Faso. Nakita si Trower na walang security, walang media, maingat na binabalot ang paa ng umiiyak na bata. Walang guwantes, walang crew, lumuhod lang siya sa maalikabok na sahig, bumubulong para aliwin ang bata. Ang caption ng journalist, ito ang lalaking binabaliwala ng mundo hanggang ngayon. Sa loob ng ilang oras, umabot sa 50 milyong views ang video. Nagsimulang mag-repost ang mga celebrity. Naglabas ng rare public statement ang Doctors Without Borders.
Hindi pa namin nakita ang isang sitting head of state na gawin ito, lalo na off-camera. Nag-tweet si Obama, ito ang ibig sabihin ng leadership. Hindi performance, hindi speech, compassion lang. Hindi binigyang pansin ni Trower ang footage. Nang tanungin kung bakit hindi niya ipinubliko ang pagbisita, sumagot siya, hindi kailangan ng bata ang presidente. Kailangan niya ng ama. Ang crowd na dating nanonood ng may interes, ngayon nanonood ng may emosyon. Napansin na ng mundo. Pero may huling sandali pa na gumalaw sa lahat. Sa closing session ng summit, dumating ng takbo ang isang elected official sa stage na may urgent news. May lindol, sabi niya, sa Eastern Burkina Faso. Maraming paaralan at klinik ang gumuho. Daan-daang tao ang pinangangambahang trap. May gasp. Katahimikan. Lahat ng kamera lumingon kay Trower. Tumayo siya. Kailangan kong umuwi, sabi niya ng kalmado pero matatag. Nagdalawang isip ang moderator. Pero Presidente Trower, ikaw ang nakaschedule mag-close ng summit. Tumingin siya sa kwarto na puno ng world leaders. Ang summit ko ay doon, kung saan nakahiga ang mga tao ko sa ilalim ng mga durog na bato. Tumalikod siya at lumabas. Walang dramatic pause, walang fanfare. Tumayo si Obama at nagsimulang magpalakpak. Isa-isa, sumunod ang lahat sa hall. Hindi ito palakpak. Pagkilala ito. Mamaya noong gabi, nakuha ng satellite images si Trower sa disaster site. Walang suite, walang medalya, siya lang, naglilinis ng debris gamit ang hubad na kamay, katabi ng mga lokal. Tinawag ito ng mga taga-baryo bilang isa sa pinaka-selfless na aksyon ng modernong leadership. Isang news anchor sa Ghana ang simpleng nagsabi, hindi lang nagsalita ang lalaking to sa mundo. Binuhay niya ulit kung ano ang ibig sabihin ng pagiging tao. Habang nagpapatuloy ang rescue efforts pagkatapos ng lindol, nakuha ng international media ang isang makapangyarihang sandali na umabot sa buong mundo. Isang batang lalaki na hindi higit sa 6 na taong gulang ang nailabas mula sa debris pagkatapos ng 18 oras. Puno ng alikabok, lumapit siya at yumakap sa unang taong nakita niya. Si Trower yon. Hindi nagdalawang isip si Trower. Hindi naghanap ng kamera. Mahinang binulong niya, safe ka na. Tumingala ang bata at tinanong, ikaw ba ang tatay ko? Huminto si Trower, puno ng luha ang mata. Tumango siya at sumagot, ngayon ako na. Viral ang clip, hindi dahil scripted, kundi dahil tunay. Noong gabing yon, sa tahimik na GIG studio sa London, pinunasan ng anchor ang luha sa Live G. Sa Lagos, gumuhit ang mga estudyante ng larawan ni Trower na may yakap ang bata gamit ang crayon. Mula sa Seoul hanggang sa Paulo, hindi na tungkol sa politika, armas, o trade ang usapan. Tungkol ito sa pag-ibig, empatya, at isang lalaking pumili na mamuno, hindi sa ego, kundi sa compassion. Mula sa bahay, nanginginig ang boses ni Barack Obama nang sabihin sa reporter, ngayon naiintindihan ko na ang ibig niyang sabihin. Hindi lang nailabas sa durog na bato ang batang iyon. Nailigtas siya mula sa mundong nakalimot kung paano maramdaman. Tapos na opisyal ang summit, pero may huling speaker na inimbita sa stage, hindi nakaplano, hindi nakaschedule. Tumayo si Obama at nagsimula. Hindi ito nasa agenda, pero pagkatapos na nakita natin, naniniwala akong dapat tayong sumagot. Tumingin kay Trower. Nang magsalita ka, sinabi mo na ang tunay na kapangyarihan hindi sa pagsasalita sa ibabaw ng iba. Ito ay sa pagkakaroon ng tapang na lumuhod sa tabi nila. Binuhay mo ulit sa amin na ang papel ng presidente hindi para palakpakan, kundi para maging taong pwede nating iyakan. At sinabi mo rin ang isang bagay na hindi ko malilimutan, hindi tayo leader dahil matalino tayo. Leader tayo dahil may naniwala na hindi tayo aalis kapag nahirapan. Pagkatapos niyang magsalita, pula na ang mata ni Obama. Tahimik na lahat. Walang palakpak, walang bulong, pintig lang ng puso ang naririnig. Bumaba si Obama sa stage at niyakap si Trower. Isa-isa, tahimik na sumunod ang mga world leaders, naglinya para yakapin siya. Sandali iyon na hindi malilimutan ng kahit sino. Ang lalaki mula sa Burkina Faso ay gumawa ng pambihirang bagay. Kahit hindi kailanman itinaas ang boses, pinagsama niya ang mundo. Sa kanilang pag-uwi, walang parada o malaking selebrasyon, mga taga-baryo lang na may hawak na kandila, magkahawak kamay, tahimik na umaawit sa ilalim ng gabi. Nang makabalik si Trower, hindi agad siya nagsalita.
Tahimik siyang naglakad sa gitna ng crowd, niyakap ang mga nanay, binasbasan ang mga bata, at dahan-dahang inilagay ang noo sa mga matatanda, lahat sa katahimikan. Tapos, gamit ang maliit na mikropono, sinabi niya sa wakas. Hindi ako pumunta sa summit para magsalita. Pumunta ako para ipaalala sa mundo na kahit ang mga nakakalimutan, raramdaman pa rin, nagdurusa pa rin, nangangarap pa rin. Huminto siya tapos dagdag. Kung may karapat-dapat alalahanin sa ginawa ko, hayaan itong ito, na hindi ko iniwan ang mga tao ko nang kailangan nila ako ng pinakamalaki. Noong gabing yon, sa unang pagkakataon, ang isang World Summit ay na-rebroadcast na may subtitles sa 63 wika. Umiiyak ang mga tao sa bus, sa opisina, sa classroom. Isang batang babae sa Sweden ang nag-post, gusto kong maging katulad niya. Hindi sikat, tunay lang. Kung hinawakan ng kwentong ito ang puso mo, mag-comment sa baba at ibahagi kung aling parte ang pinakanakaantig sa'yo. I like ang video kung naniniwala kang ang compassion ang pinakamalakas na uri ng kapangyarihan at mag-subscribe dahil marami pa tayong totoong makapangyarihang kwento na kailangang marinig ng mundo. Tulungan natin ang mundo na maramdaman ulit. Gawin natin itong makatao, sama-sama.